Bakit ba tayo ganito ngayon? Yun yung parang question eh. Bakit ganito tayo mag-isip kapag may nakikita tayong pictures, may naririnig tayong words, may nakikita tayo sa surroundings natin? Bakit ganon nagre-react yung utak natin? Bakit meron tayong tinatawag na perspective o iba't ibang view sa mga social issues, sa mga nakikita natin, sa kapaligiran natin? Depende kasi yan sa naiprogram sa subconscious mind po natin. So yun yung parang memory card ng utak natin na ito yung natutunan niya eh. For example, pinanganak ka sa Pilipinas, so most probably, kung sa Metro Manila ka pa lalo pinanganak, ang salita mo, Tagalog. Kasi yan yung na-program sa yung language. Kung pinanganak ka naman sa abroad, for example, sa China, most probably Mandarin, Hokkien, o Cantonese ang language mo. So, napoprogram po ang isip ng tao. From your birth hanggang age of 7, dyan yung pinaka-powerful na pwede mong i-program yung bata. Kung ano yung mga sasabihin mo sa kanya lagi, kung ano yung pwede niyang paniwalaan, kung ano yung pwede niyang ma-adapt in the future, yun yung po pwede niyong i-program sa isip nila. Pag umagdad na ng 8 taon yan, pataas yan, kung ano yung na-program sa subconscious mind niya, gumagana na yung critical thinking niya, nagkakaroon na yan ng logic. Napo-program pa rin habang bata. Pero syempre, dahil may logic na, nagkakaroon na ng critical thinking. So doon niya na nalalaman ang tama't mali, pwede niyang gawin at hindi niya pwedeng gawin, and so on and so forth. Bakit ko po pinapaliwanag how our mind works? Kaya ko po siya pinapaliwanag. Maraming tao ang hindi nila alam kung bakit sila mahirap up to until now at tuloy-tuloy yung paghihirap ng buhay nila nagmula doon sa tatay nila, sa lolo nila at sa mga ninuno nila. It is because mali ang program sa isip nila. Wala silang millionaire mindset, wala silang rich mindset, wala silang mayaman mindset. So ang mindset na nakuha nila through the years, yung mindset ng mga sabihin na natin medyo hirap at kapos na mga tao. Yan ba yung pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang hirap umasenso? Totoo po, yan ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi lahat ng tao is kayang umasenso kasi hindi nila nasa-set yung utak nila sa pag-asenso eh. Sabi nga nila eh, turuan mo man ng turuan yung isang tao, kung yan ay nakalock in na sa kanya yung ganong mindset, ayaw niya nang matuto, ayaw niya nang tanggapin yung mga bagong information, bagong idea, dahil nagre-react na yung subconscious mind niya, kinokontra lahat ng mga sinasabi mo sa kanya, most probably talaga, hindi na matututo yan. Kailangan talaga nakaset, nakaprogram yung mind natin para maging successful tayo. Ito po yung pinakamahirap na part kung adult ka na. Medyo mahirap na po i-reprogram yung mind natin. Kasi kung ano na yung pinaniwalaan natin, kung ano yung nakasanayan natin, yun na tayo ngayon eh. That includes our old habits, old mindset, old thinking, old thoughts, old perspective. Nandyan na po yan eh. Kaya nga sabi nga nila, you cannot teach old dogs with new tricks. So medyo mahirap pong i-reprogram yung mind po natin. But don't worry, there is a solution. Ang solution po dyan is through meditation. Bakit sa meditation? Because meditation enables your mind to actually bypass the conscious mind. So ang ginagawa niya is yung mga thoughts na sinasabi po doon sa meditation is natitrigger niya yung subconscious mind. So na-activate niya yung subconscious mind, nakakapag-program ka. So imagine niyo na lang po yung basong puno. Kapag ka ang baso ay puno, pag nagdagdag ka ng tubig dyan, ano mangyayari lang? Matatapon lang. Yun yung nangyayari sa adult na tao kasi puno na yung memory card niya eh. Puno na yung subconscious mind niya. Ang first step, kailangan muna may unlearning stage. Unang-una, yung core beliefs, pinaniniwalaan mo sa sarili mo that you are not good enough, na okay ka na sa mahirap na buhay, na okay ka na simple lang ikaw, na okay ka na hindi umasenso, na okay ka na sa simpleng sasakyan. Bakit ganyan ka mag-isip? Kasi yun na yung pinaniwalaan mo for the longest time eh. Yan ay naiprogram sa mindset mo, yan ay naiprogram sa thinking mo. Limiting beliefs, ito yung mga pinaniwalaan mo inside the society or in our culture. Ano yung mga example ng mga limiting beliefs? That the money is the root of all evil. Na ang pera ay masama. Isa sa mga malaking factor yan. Mula nung bata tayo, yan ay natututunan natin eh. Anak, mag-aral ka ng maigi para pag nakatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Hindi kasama sa plano ng pamilya ninyo yung magninegosyo ka, yung magpapayaman ka, yung bibili ka ng malaking bahay, yung bibili ka ng magandang sasakyan, yung magta-travel kayo all over the world, yung makukuha mo yung pangarap mo, hindi kasama sa usapan yan. Hindi ba ninyo napapansin na pagka pinag-uusapan yung pangarap, medyo nakakailang pag-usapan within the family? Because yun yung mindset eh. So, anak, mag-aral ka na maigi para pag nakatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Why not? Anak, mag-aral ka na maigi para pag nakatapos ka, umpisahan mo ang negosyo mo nang makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay mo. Nang makapag-travel ka abroad, mabili mo yung magandang sasakyan na gusto mo. Magkaroon ka ng masayang pamilya. Hindi kasama kasi sa plano, hindi kasama sa mindset. Kaya, karamihan ng mga Pilipino, ano nangyayari?
nangyayari. It's either, pag nakagraduate sila, naghahanap sila ng trabaho, pag hindi nakahanap ng magandang trabaho, kung ano man yung natapos na kurso, trabaho pa rin hinahanap. Kaya nauso dati yung BPO industry. Ang dami nagko-call center, kahit iba't ibang kurso tinapos, sa call center bumabagsak. At yung iba naman, dahil nga trabaho ang na-mindset, trabaho ang nasa isip, ano nangyayari? Pumupunta sa abroad. Dahil kailangan trabaho hindi part ng mindset ng pamilya yung pagninegosyo. And that is the reason why numbers will never lie. Mas marami hong OFW na Pilipino, maraming empleyado na Pilipino, at maraming magagaling na Pilipino na pinakikinabangan lang na malalaking korporasyon. Bakit? Hindi kasi sila entrepreneur mag-isip dahil nga doon sa mindset na anak, mag-aral ka maigi para pag nakatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Pag maiksi ang kumot, matutong mamaloknot. Why not bumili ka ng malaking kumot? And so that you will live a happy and comfortable life. Sobrang daming limiting beliefs. Sa mga movies, ang bida, mahirap. Ang kontrabida, mayaman. Inaalipusta ng mayaman ang mahirap. Ibig sabihin, masama pala ang maging mayaman dahil ikaw ay isang kontrabida. Those are the things na nakakaapekto sa buhay natin araw-araw. Tandaan natin, what we see, what we feel, basta dumaan sa 5 senses natin, it programs our mind. Pansinin ninyo, all throughout the years, hindi mo naman iniisip ang mga politiko. Pero ngayon, dahil labas siya ng labas doon sa social media mo, ang nagiging mindset mo na ngayon, nai-interest ka na ngayon sa mga politiko, nai-interest ka na ngayon sa mga social issues. Bakit? Na-program ka na makinig ka, manood ka, umusisa ka, mag-observe ka, mag-aral ka. So yun yung nangyayari. Ano yung point ko? Ang point ko is, we really have to reprogram our mind with rich, positive, and good mindset. Kailangan maganda yung substance ng subconscious mind natin para align tayo sa success. Hindi ba kayo nagtataka? Sobrang daming masipag, hardworking, matiisin, matyaga, napakadaming good traits ng mga Pilipino. Hindi ba kayo nagtataka, jeepney driver, sobrang sipag, sobrang masikap, talagang dinededicate niya yung buhay niya sa pagtatrabaho. And yet, up to until now, hindi naman siya yumaman, hindi naman siya umasenso. Yung ibang matalinong jeepney driver, ano ginawa nila? Natutunan nila maging entrepreneur, hindi ako magiging jeepney driver habang buhay. At some point, nagkaroon ng breakthrough sa mindset nila, natutunan nilang bumili ng maraming jeep o mag-ipon para makabili ng jeep at magdagdag ng isang jeep o yun yung tinatawag na operator. At some point, na-break niya na kailangan ko magnegosyo. Hindi po pwedeng buong buhay ko magmamaneho lang ng sasakyan. Same with magbabalot. Ang sipag, matyaga, magbabalot. Ang hirap yumaman. Yung iba, naka-break. Yung iba, tumagos dahil natutunan nila, yung boss ko, kumikita ng malaki sa pagtitinda ng balot. Why not? Gayahin ko rin to in the future. So, ibig sabihin, meron talagang turning point. And the reason why you are actually here right now listening to me is maybe ito na yung turning point na sinasabi ko sa iyo ngayon na hey, you have to decide. You have to become an entrepreneur. Hindi naman ibig sabihin na pagka negosyante ka, yayaman ka na. Hindi. There will come a time na darating sa'yo yung tinatawag natin na burnout. Mapapagod ka dyan. Malulugi ka rin. Maraming negosyante, nalulugi. Maraming failure. Maraming hardships. Maraming discouragements. Being an entrepreneur, that is already given. Ito naman ang masasabi ko. Lahat ng mga may experience mo bilang negosyante, na-experience mo rin naman yan kahit nung nagtatrabaho ka pa o kahit nag-aaral ka pa Bakit? Nung nagtatrabaho ka, meron din rejection, meron din discouragements, meron din failure. Nung nag-aaral ka, same thing. So, ibig sabihin, bilang negosyante, it's okay to fail. It's okay to be challenged by the system. Okay lang yan. Importante lang, huwag ka lang mag-give up. We have to reprogram our mind. That is the use and the power of meditation. If I may tell you a little bit of backstory, especially doon sa mga bago dito, ako po ay undergraduate. Second year college lang po ang inabot ko. Hindi rin po ako matalino. Hindi rin po ako magaling. And maybe the reason why I became an entrepreneur, maaga akong napuwersang maging entrepreneur sa buhay. Ito yung pinili ko. Sinwitch ko kagad yung mindset ko at early age. Pero maaga rin ako nagkaroon ng mga failure. And that is the reason why napilitan ako na magtrabaho pa rin para hindi ako nawawalan ng income. So na-experience ko maging call center agent. Na-experience ko rin magtrabaho ng iba't ibang trabaho. Pero bumalik pa rin ako sa pagiging negosyante. And it's been a wonderful journey na hindi ko inaakala na nandito na ako sa sitwasyon ko ngayon. Alam nyo, before, ang mindset ko lang is makabili lang ako ng motor. Masaya na ako noon. Ang mindset ko lang is hindi lang ako mag-commute nung nagtatrabaho ako. Kung ano man yung tinatamasa ko at nakukuha ko ngayon sa buhay ko, I'm really thankful. Pero kung hindi ko binago yung mindset ko, malamang wala ako sa sitwasyon ko ngayon na meron akong mga kumpanya, may mga negosyo ko, kumikita kami, may mga kaibigan akong mga negosyante rin. Matagal ko na po itong pinapractice sa buhay ko. This is not just by the book. This is by experience. So we'll be fixing our mindset. Kasi gusto natin kapitan tayo ng buenas Kapitan tayo ng swerte. Align po yan. Paano ko nasabing align yan? Parang ganito lang yan Gusto mo pumunta ng Baguio. So it's going to the north if mag-uumpisa ka sa Metro Manila.
Manila, going to the north. Most of the people, dumadaan sila sa south. So kahit anong ganda ng sasakyan mo, kahit anong bilis ng sinasakyan mo, kahit anong paraan ang gawin mo, hindi ka makakarating ng Baguio. Bakit? Opposite yung dinadaanan mo. Same with success. Hindi ka kasi align. Wala ka sa direksyon. Yun lang po yung ibig ko sabihin. So yung sasakyan na sinasabi ko sa'yo, it represents you. It represents your hard work. It represents your sacrifices. It represents your dedication. It represents your commitment. Kahit anong commitment, hard work, sacrifices ang gawin mo, if you are heading to the opposite side, you will never ever be going to your success destination. Hindi ka makakarating dyan. Ganon po ka-importante yung ginagawa natin. Sana may natutunan kayo for this day session. Thank you so much.